initial na mo nung kausap is yung tatay. Opo, tsaka yung Tapos kapatid. biglang sinabi ng tatay, oh, ito yung anak ko. Bibiyahe din, pipick up din daw po. Bali po yung naging total po ng nakuha ni Giancarlo sa akin ay 1,090,000. Pangako niya sa akin mga 5 days, tita, June 10, babayaran kita lahat. So dumating po yung June 10, hindi siya dumating. Kinuha muna yung tiwala nila, then later on, saka ginawa yung parang modus. Kamusta na po ba yung mga magsasaka na pinagkuhanan nyo ng palay? Hindi pa po ako binabayaran. Ay, ang dami ko na ring utang kasi bilang farmer, alam niyo na po ang farmer, kung ano lang yung inanay, yun lang ang ibibili ng mga inputs, yung mga gagamitin sa farm. Bali po yung isang farmer, may utang akong 300,000, yung isa po ay 120, yung isa po ay 180, yung pong isa ay nasa 140. May karapatan po itong mga magsasaka na hindi nabayaran na habulin ng bayad para sa kanila. So sabihin mo sa tatay na habang may panahon pa siyang palutangin ang kanyang anak at binibigyan namin siya ng pagkakataon, palutangin mo siya. Nagpabitag na itong tatlo at hindi kami titigil hanggang sa lumutang itong Giancarlo. Ang hanap buhay ko po ay ahente po ng palay. Ito na po ang pinagpalaki ko sa mga anak ko. Halos 40 years na ako pong nag-aahente ng palay sa aming barangay. So, ang una ko pong nakilala dito ay yung tatay niya na si Arnold de la Cruz at saka si Ipe de la Cruz. 2 years ko na po silang naging suke. Wala naman po kami naging problema. Nung dumating po itong si Giancarlo na sabi nung ama ay galing Amerika at magpapalay na din, ay di isinama po nila sa aming barangay para pumikap na rin ng palay. Nakargahan ko yung 10-wheeler niya. Kaya ang naging utang niya sa akin, 1.7. Sabi niya, babayaran ko kayo ng June 10 at babayaran ko kayo lahat. Yung 1.7 na yon ay nabawasan ng 500,000. Yun pong naging halaga ng utang sa akin ni Carlo, ito po ay utang ko din sa farmers dahil wala naman po kaming, kasi nag-aahente lang po talaga kami, parang middleman lang kami. Kaya yung pong utang ni Carlo ay utang ko pa rin sa mga farmers na ako po hinahabol din ng farmers. June 10, 2024, kumika po siya sa akin ng pera na halagang 2.5 million. Pagkatapos po nung sumunod na araw na po, tinatawagan ko na po siya dahil hindi po dumating yung in-order ko sa kanya na palay. Hindi na po siya makontak, hindi na po siya sumasagot sa aming mga tawag. Sana may balik mo ang pera na kinuha mo kasi ito po ay pera ng magsasaka. Okay, gusto ko lang matanong, no? Sino nakipag-transact sa mga magsasaka? Bali ako po. So, yung mga magsasaka ba yun, lagi mong pinagkukunan? Opo, suki ko na po yun. Matagal ko na pong mga suki. Nakakahiya. Siyempre, naghahabol po sila sa akin. Ay, wala naman po talaga kami. Magkano ba yung kabuuhan na nakuha ng mga harvest sa kanila, produkto? Bali po yung isang farmer, may utang akong 300,000. Yung isa po ay 120. Yung isa po ay 180. At yung pong isa ay nasa 140. Anong mga produkto itong mga to? Puro lahat po sila ay palay. Pagdating naman doon sa mga magsasaka, may nabayaran ka na ba na ni isa dito? Ngayon po, hindi may konti ng hanap buhay. Nagsusulong-sulong po ako para po ako'y malaman nila na interesado talaga po akong magbayad. Punta na tayo doon sa transaction dito kay nanay. Yung transaction dito kay Giancarlo. Sinama nga nung tatay niya sa amin, yung si Giancarlo. Ang sabi, pipick up din daw po ng palay. Initial ng kausap is yung tatay. Opo, tsaka yung Tapos kapatid. biglang sinabi ng tatay, oh, ito yung anak ko. Bibiyahe din, pipick up din daw po. Nakadalawang 10-wheeler na itong si Giancarlo. Bali, ang pangako niya sa akin ay mag-o-online siya. Laging ganon. Ay parang naka 1 week na ay hindi nag-o-online. Ay halos yung po ay 1.7 na ang halaga nung nakuha niya sa akin. Sinabi niya na mag-o-online payment siya. Opo. Hindi niyo ba sinabi na, sir, bago namin paalisin yung truck dito, kailangan muna namin ng bayad. Hindi kami pabayag na aalis itong mga truck na walang bayad. Hindi po. Nasanay kami ng Alright, so online. nagtiwala kayo. Nagtiwala po kami, kaya ganun. Pero po, sa ganyang kadaming bigas, sabi niyo po, 2 10-wheeler truck. Kahit down payment man lang, wala kayong inaano. Para may safety lang kayo na, kasi ilang milyon yan. Opo, nagtiwala ka. So, di yung 2 10-wheeler, may partial naman po yun. Kaya ang nangyari, pagpa-partial po niya, umabot ng 1,090,000 ang natira. Pero matagal niyo na ba kilala tong tatay? 2 years na po. Kasi parang ang nakikita ko dito, parang kinuha muna
yung tiwala nila. Then later on, saka ginawa yung parang modus. Well, I'm not saying na modus talaga, pero sa nangyari sa inyo is na-scam talaga kayo dahil hindi na kayo binayaran eh. Ang pangako niya sa akin, mga 5 days, tita, June 10, babayaran kita lahat. Yung anak kong nagpunta ng Nueva Ecija, pinuntahan sa bahay ni Giancarlo. Ngayon, nakipag-video call po siya sa akin. Nakausap niyo si Opo, Giancarlo. ang sabi sa akin ay ninang po kung ako'y tawagit, ako'y binobola pat. Alright. Magkano po ang perang ano sa inyong dalawa? Kasi kay nanay, milyon na. Sa akin po, sir, 623,512. Isang karga po ng 10-wheeler din. Kayo, bumibili kayo kay ano, tama? Yes po, bumibili po ako sa Kay kanya. Giancarlo. Opo, ang unang binibilihan ko rin po dati, yung tatay niya at saka yung isang kapatid. Alright. Kamusta naman yung katransaction itong tatay at isang kapatid? Nung una po, kasi mga 1 year ko na silang binibilihan, okay naman po yung transaction namin. O, maayos naman po. So, nagka-problema lang ba kay Giancarlo lang? Yes po. So, sa lahat is walang problema. Opo, Yung wala naging naman. problema lang is specifically dito kay Giancarlo. Yes po. So, baka mukhang may estilong camera talaga. At Ano tong Ayan, CCTV? sino yung alright. CCTV na Okay, yun? pakita nga natin yung CCTV. Ano ba Sino yung yung CCTV? bumaba? Sino nagbigay niyan? Ako po. Alright. Ayan So, po ano yun, yan? sir. Kwento mo nga sa amin. Yan po yung araw na pipick up siya sa akin ng pera na worth 2.5 million. Bakit? Yan po yung usapan namin na gagamitin daw niya. Bibili ka kasi sa kanya. Yes po. So, nagbayad ka ng magkano? 2.5 million po 2.5 million. yung pinick up niya sa akin dyan kasi Alright. partial po dun sa palay na bibilihin namin na nasa 6,000 kabans. Cash yun, binigay niyo? Cash po yung 2.5. After 2 days po, tumawag siya. Kailangan pa daw niya ng 1 million pa nga ho yung sinasabi niya sa akin. Kailangan pa daw niya kasi kulang pa yung partial. Nung time na yon, ang hawak kong cash 400,000 na lang. Sabi ko, may 400 ako dito, yun na lang muna ang i-online ko. So, nag-online po ako at kasi wala po siyang bank account eh. Ang ginawa niya ho, pina-online niya doon sa girlfriend niya na ang pangalan Noemi Grace. May ibang account na ginamit. Yes po. Di ba dapat na dumadaan yan sa account ng either kumpanya or ng taong mong mismong kausap? Ito po kasing si Giancarlo de la Cruz. March siya umuwi galing US. Alright. Kaya wala pa po siyang bank account nung time na yon. Mhm. Kaya ho lahat po nung ibinabayad ko sa amin, minsan nagpapa-online siya, dun ho sa girlfriend niya pinapa-deposit. Sino to? So, yung lagi ganun yung estilo na yun? Yes. Usually kasi, Sir Carl, ang lumalapit sa atin yung mga magsasaka. Ang inirereklamo, yung mga middleman na katulad nyo. Okay po? Actually, parang ito po yung first time na may mga middleman na kayo ang nagrereklamo. Pero sana po, maintindihan nyo na meron din po mga magsasaka na for sure kinukulit na rin kayo sa mga payment ninyo. Kamusta na po ba yung mga magsasaka na pinagkuhanan nyo ng palay? Hinahabol na po ba kayo? Siyempre sa akin po, may farmer po na hindi makaintindi. Oo. Siyempre ang sinasabi ay hindi nila problema yon, kumbaga problema ko. Tama. Pero naiintindihan naman nila ako. Siyempre yung isa po, ang sinasabi ay kunin ko na yung truck mo kasi para magamit ko, para ganun-ganon. Ay siyempre, panghanap buhay po namin. Kaya nakikiusap naman po ako at may nakakaintindi naman po sa Hindi akin. mo naman tinatakbuhan. Opo, Pero kaya nga- nanay, ilang magsasaka ang na-orderan mo? Bali, 4 po sila. Taga saan pong mga probinsya yun? Taga doon lang po sa amin sa Laguna. Laguna rin po. Opo. Kayo, sir, ilang magsasaka ang nakuhanan mo ng palay? 4 po, ma'am. 4 din. Imagine nyo, yung 4 na yun, may pamilya yun, syempre. Opo, ma'am. Pero paano kayo nagkakilala? Kasi si Ayun, nanay galing oo. Laguna. Ikaw, saan po kayo galing? Sa Isabela, tama? Tapos Opo. si sir, Bulacan. Nung nagpa-blatter po ako doon sa Barangay Pulo, San Isidro, nakuha ko po yung mga number na na-scam din po nila. Siguro kausapin din natin or nasa linya na ngayon yung si Jasmine Pomay sa Laguna. So magandang umaga po sa inyo, Ma'am Jasmine. Hello po. Nagrereklamo daw kayo dahil nagka-problema na hindi pa rin daw kayo nababayaran. Oh yes po, hindi pa po ako binabayaran. Ay, ang dami ko na ring utang kasi bilang farmer, alam niyo na po ang farmer, kung ano lang yung inanay, yun lang ang ibibili ng mga inputs, yung mga gagamitin sa farm. Tama. So, wala akong pambili. Nang utang pa ako ng 5-6 para lang may pambili ako ng aking mga abono, fertilizer, yung mga pambayad sa tao. Kamusta naman magbayad itong si Ma'am Esperanza sa inyo noon? Ay, dati
hindi naman po maayos magbayad. Nito na lang pong huli. Hindi na po ako binayaran. Nakausap po ba si Ma'am Esperanza? Nakakausap ko naman po. Lagi po ang dinadahilan sa akin ay yung daw inutang daw noong taga Nueva Ecija. Kasi kung ano lang naman po yung naani mo, yun din lang ang ipupuhunan mo. Doon ka din lang babawas ang ipupuhunan mo sa yung second cropping Matanong ko lang ma'am, kamusta na yung sitwasyon nyo dyan dahil dito sa nangyari? Ay nako sir, sa totoo lang ako'y medyo na-stress din. Kasi po ako'y cancer survivor. Siyempre, alam ko tayo matagal na magkaibigan, kaya ako'y nahihiya din sa'yo. At alam mo din naman na tayo parehas na cancer survivor. Kumbaga, napaliwanag ko naman sa'yo at nahihiya talaga ako na ang dami-dami ko namang nahakot sa yung palay, hindi naman nagkaganito kung di lang itong huli natin. At ito nga, napilitan na talaga kaming humingi ng tulong sa bitag para kami ay matulungan at baka sakaling kami makasingil kay Carlo at nang ako'y makabayad sa inyo. At huwag niyong isipin na talagang kayo ay niloko ko. Ang halaga na nakuha ni Carlo ay halos talagang pambayad lang talaga sa inyo sa farmer. Kaya alam ko naman na iintindihan mo din ako kahit alam kong hirap na hirap ka din. Narinig mo ba yan, Jasmine? Kaya ako yung magbayaran kasi kung ako hindi mo magbabayaran ay baka ang mangyari ngayong natuto na ako, nalaman ko nang pwede pala diyang humingi ng tulong, baka ikaw naman ang ilapit ko. Ganito na lang, Ma'am Jasmine. Unfiltered kasi si Miss Jasmine. Pero siguro Ma'am Jasmine, no, at para sa ating mga lumapit sa ating ngayong araw, para mas maliwanagan tayo doon sa magiging kahit papanong analysis doon sa legal aspect ngayong araw, I will let Attorney Batas Mauricio siguro nasagutin yan. So magandang umaga sa inyo, Attorney Batas Mauricio, Bitag Resident Lawyer. May karapatan po itong mga magsasaka na hindi nabayaran na habulin ng bayad para sa kanila. Malaki po yung halaga, hindi biro-biro, hindi po ito peanuts lamang kung pag-uusapan at talaga naman pong malaking hirap ang kanilang dinaranas ngayon dahil sa hindi sila nabayaran. Pangalawa, ang atin pong mga nanguha ng mga palay sa kanila, may sariling pananagutan. Kahit na may kausap po silang iba, kahit pa sabihin nilang iba, Ginoong Carl Tulfo, na iba ang pinagbigyan nila ng mga palay, hindi sila sariling nakinabang at gaya ng dati, yun po yung nadidinig kong idinidiin ngayon, ay binibigay nila sa iba, yung tunay na bumibili at tunay namang nagdi-dispatch mga palay na yan, may pananagutang personal. Ito pong mga naririto sa atin. At ang pananagutang personal, dalawa po yan. Pananagutang sibil, bayaran ng halaga, plus bayaran ng interes ng hindi na ibigay kagad na pera, plus danyos perjuicios. Pangalawang pananagutang kriminal. Medyo mabigat po ito sapagkat lumilitaw, nagpanggap sila na kaya nilang ibigay ang bayad dito sa mga magsasakang nakuhanan ng mga palay. Pero lumilitaw, wala po pala silang kakayahang magbayad, kundi nakadepende sa ibang mga tao. Estafa po yun sa ilalim ng Artikulo 315 ng Revised Penal Code of the Philippines. At dahil napakarami po nitong mga magsasakang sangkot, kinalulungkot ko pong ibalita sa mga middlemen na ito, estafa or swindling on a large scale ang kasong ihahataw sa kanila. Ang akin po riyan ay pwede pong magbigay muna ng karagdagang kapanahunan, baka makahanap po itong mga middlemen ng paraan kung papaano maibabigay yung bayad na dapat mapunta sa mga magsasaka. At pagkatlipas po ng panahon na yan at wala pa rin nangyayari, tayo po mismo magre-recommenda, magpapanukala, pakilusin ang hustisya dito po sa kasong ito. Sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga kaukulang usapin sa akmang ahensya ng gobyerno. Attorney, sa case ko po, kasi ako po ay bumili ng palay dun sa nirereklamo ko po na si Giancarlo de la Cruz. Paano ho ba ang pwede kong gawin sa kanya? Kasi po ako po ay nagbigay sa kanya ng paunang bayad na pera para dun sa ino-order ko po sa kanyang palay, pero yun po ay hindi dumating. Paghahanap ng kalutasan sa mapayapang paraan. Subukan din po ninyong lubos-lubusin ang paghahanap ng solusyon dyan sa Giancarlo na yan at sa kanyang mga kamag-anak. Sapagkat yun naman po ang pangunahing magiging takbo ng mga usapin kahit may isampa na po ang mga kaso sa husgado. Mag-uutos po ang ating hukuman, batay po sa utos ng Korte Suprema, papag-aregluhin ang magkabilang panig. Yung pong tinatawag Ginoong Carl Tulfo na mediation and conciliation, baka sakaling magkaayos at makahanap ng paraan. Pagka po wala na talaga, ang akin pong ipapayo sa inyo, sampahan nyo na po ng kaso at ito pong mga kasong binabanggit ko, isampa na po ninyo laban
dyan sa Giancarlo na yan o sa mga naging kasapakat niya, kung meron man sa kanyang pamilya. At pagkatapos, anyayahan nyo itong mga nagre-reklamong magsasaka na maging testigo ninyo para maging mas mabigat yung usapin. Yun po ang aking sagot, Ginoong Carl Tulfo, sa tanong sa atin. So, Attorney, no, maraming salamat at dyan nagtatapos siguro sa ngayon ang usapan natin at babalikan namin kayo for part 2. Ngayon naman, may sinabi daw ang tatay na itong si mismong Arnold de la Cruz. Meron naging statement dito. Ayon sa tatay ni Giancarlo ay wala daw siyang pananagutan dahil hindi naman siya akatransaksyon. That may be true, pero kung malaman-laman na merong kinalaman itong tatay dun sa ginawang transaksyon ng anak, then pwede din siyang sampahan ng sinasabing kaso dahil siya ay naging accessory dun sa crime. Mga ma'am tsaka sir, sana po naiintindihan nyo na yung pagpunta nyo sa amin, handa kaming tumulong sa inyo. Pero hindi kasi kami pwedeng magbulag-bulagan na may biktima rin pong mga magsasaka. So yung tulong po at saka course of action ng BITAG, yung gagawin namin dito para sa reklamong ito, sentro kami dun sa mga magsasaka para mabayaran sila. Hindi para mabayaran kayo. Kasi kayo mga negosyante po kayo. Siguro naman po sa sitwasyon nyo versus sa sitwasyon ng mga magsasaka, mas kawawa po yung mga magsasaka natin. Alam ko naman po na kapag natulungan namin kayo, itutulungan nyo rin yung mga magsasaka. So, hindi po ito na parang pinabitag nyo yung sarili nyo. Hindi naman po. Hindi lang po namin sila pwedeng alisin dun sa topic. Kailangan alam ng mga magsasaka kung ano yung gagawin namin. Kasi sila po talaga yung totoong biktima. Okay? Sana naman maging aral sa inyo na dapat merong pinaiikot na kapital na hindi dapat ginagalaw. Napakahirap din dun sa party din natin ng ating mga magsasaka. Buong buhay alam lang nila mag-ani, magtanim, maggawa ng iba't ibang mga produkto nating agrikultura. So, of course, yung pinakadihado sila. Sige, tawagan din natin ngayon si Cap Alberto Galvez on the line na Barangay Pulo, San Isidro, Nueva Ecija. Magandang umaga sa inyo, Cap. Magandang umaga po. Cap, matanong ko lang sa inyo, no, meron ba kayong kilalang itong Giancarlo de la Cruz? Taga dito sa aming barangay. Okay, nandyan pa ba siya sa lugar ninyo? Hindi ko namin nakikita ho rin sa barangay ho namin. Mula nung maupo ako bilang kapitan ho rito, 3 beses na ho na narireklamo tungkol ho sa palay. Alright, pero bago ka pa umupo, nakailan na? Hindi namin inabutan ho yung logbook at amain niya ho yung dating kapitan. Kapitan yung tatay ni Giancarlo dati? Oo, kapitan. Si Mga pwedeng silipin yun Kayo po ba, kanino kayo nagreklamo? Kay kapitan ngayon o kapitan noon? Opo, ngayon. So kayong tatlo yung nakalagay doon sa barangay na yun. Alright, okay. Siguro, Cap, no, magbibigay nila ako ng assignment sa'yo bago tayo magpaalam ngayong araw na kung magagawan mo ng paraan na makausap ang tatay at alamin kung asan itong Giancarlo. Dahil meron siyang karapat-dapat na responsibilidad na bilang isang tatay sa kanya din anak. Kahit naman sabihin natin na legal age na yan, may pananagutan ng kanyang anak. Hindi ba siya nako-concern doon na dapat may gawin yung tatay para ipatawag ang kanyang anak para makita itong mga nagrereklamo laban sa kanya? Kasi ang nangyayari dito, Kap, ay parang yung tatay ata tinatago ang kanyang anak dahil anak niya. Iba, hindi naman po pwede yun. Dahil naman na ayon sa ating batas, hindi po pwede ang ganong klaseng estilo kasi baka posible siya pang maging accessory dyan. Ang sa akin, ako ay nakikiusap, kausapin mo ang tatay, sabihin mo, nagpabitag na itong tatlo at hindi kami titigil hanggang sa lumutang itong Giancarlo. So sabihin mo sa tatay na habang may panahon pa siyang palutangin ang kanyang anak at binibigyan namin siya ng pagkakataon, palutangin na siya. Yun ang aking mensahe na mas maganda na iparating mo sa kanyang tatay. Makakarating ho, sir. Okay, Cap. Aasahan namin yan, Oo, sir. Alright. Maraming salamat sa iyo, Cap Alberto Galvez. So unang-una, hindi tayo nagtatapos dito. Ang susunod na natin gagawin na hakbang is yung ating part 2, which is yung pagkakausap sa iba't ibang mga agency natin ng gobyerno para magawan ng paraan. So, okay ba sa inyong tatlo? Yes po. Alright. At dyan tayo nagtatapos sa sumbong na ito. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag ilalaban ka, di iiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo.